Tahimik pagdating sa kanyang personal na buhay, ang isa sa pinakamalalaking bituin ng kanyang henerasyon na si Catherine Bernardo. Pero sa likod ng kanyang matagumpay na karera sa showbiz, hindi maiiwasang may ilang pangalan ng mga lalaki na minsan nang naiuugnay sa kanya. At higit sa lahat, may isang relasyon na matagal na ring sinubaybayan ng publiko. Isang kwento ng pag-ibig na tumagal ng maraming taon at naging bahagi na ng kasaysayan ng Philippine showbiz. Kaya naman sa video na ito, alamin natin ang 9 na lalaki na pinaibig at dumaan sa buhay ni Catherine Bernardo. Mula sa mga tambalang nagbigay kilig sa publiko hanggang sa mga pangalang naging sentro ng intriga at usap-usapan, isa-isahin natin ang mga kwentong bumuo sa kanyang love life. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like ang video na ito dahil napakalaking bagay nito sa amin. Maraming salamat po. Number 9, Diego Loizaga. Isa rin sa mga pangalang minsang naiuugnay kay Catherine ay si Diego Loizaga, lalo na sa mga pagkakataong pareho silang nakikita sa iisang social circle. Dahil sa kanilang parehong status sa industriya, naging madali para sa publiko na iugnay sila sa isa't isa. Sa mundo ng showbiz, sapat na minsan ang simpleng pagkikita or interaction para magsimula ang mga chismis. Ganito rin ang nangyari sa kanilang dalawa, kung saan naging usap-usapan ang kanilang umano'y koneksyon. Ngunit tulad ng iba pang pangalan sa listahan, nanatili lamang itong haka-haka at walang kumpirmasyon. Gayunpaman, naging bahagi ito ng mga intriga na bumalot sa kanyang personal na buhay. Number 8, Jerome Pons. Sa early stage ng kanyang career, naging bahagi rin si Jerome Pons sa mga proyektong kinabibilangan ni Catherine, kung saan nagsimula ang ilang usap-usapan tungkol sa kanilang samahan. Dahil sa kanilang pagiging magkasama, hindi na iwasan na mapansin ng fans ang kanilang chemistry. Sa bawat eksena at interaction, may mga nakakita ng potential sa kanilang tambalan, kaya nagkaroon ng mga espekulasyon tungkol sa posibleng relasyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging malinaw na ang kanilang koneksyon ay nanatili lamang sa pagiging magkatrabaho. Gayunpaman, naging bahagi siya ng journey ni Catherine sa showbiz. Number 7, Robbie Domingo. Isa rin sa mga pangalang minsang naiuugnay kay Catherine ay si Robbie Domingo, lalo na sa mga pagkakataong sila ay nagkakasama sa mga events at programa. Dahil sa kanilang pagiging komportable sa isa't isa, may ilang fans ang nakapansin ng kanilang closeness. Sa mga ganitong sitwasyon, hindi maiwasan na magkaroon ng mga haka-haka mula sa publiko. Ang simpleng interaction ay nagiging basehan ng mas malalim na interpretasyon. Ngunit tulad ng iba, walang naging malinaw na kumpirmasyon at nanatili lamang itong bahagi ng showbiz chatter. Gayunpaman, nanatili ang respeto nila sa isa't isa bilang magkatrabaho. Number 6, Khalil Ramos. Naging malapit din si Catherine kay Khalil Ramos sa kanilang early projects, kung saan kapansin-pansin ang kanilang pagiging komportable sa isa't isa. Sa kanilang mga eksena at interactions, makikita ang natural na samahan na madaling mapansin ng fans. Dahil dito, may ilang nagtanong kung may posibilidad bang maging higit pa ang kanilang relasyon. Sa mundo ng showbiz, ang ganitong klaseng closeness ay madalas nagiging simula ng mga usap-usapan. Ngunit sa kabila nito, nanatili lamang itong isang matibay na pagkakaibigan. Gayunpaman, ipinakita nito na hindi lahat ng chemistry ay nauuwi sa isang romantikong relasyon. Number 5, Albi Casino. Sa early years ng kanyang career, isa si Albi Casino sa mga nakasama ni Catherine sa ilang proyekto, kung saan nagsimula ang mga usap-usapan tungkol sa kanilang closeness. Dahil sa kanilang madalas na pagsasama, hindi na iwasang mapansin ng fans ang kanilang samahan. Sa panahong iyon, parehong nagsisimula pa lamang ang kanilang mga karera. Kaya bawat galaw nila ay agad napapansin at binibigyan ng kahulugan ng publiko. Dahil dito, nagkaroon ng mga haka-haka na baka may espesyal na koneksyon sa pagitan nila. Ngunit tulad ng ibang intriga sa showbiz, nanatili lamang itong chismis. Gayunpaman, naging bahagi ito ng maagang yugto ng career ni Catherine na hindi rin maikakaila. Number 4, James Reid. Isa rin sa mga pangalang minsang naiuugnay kay Catherine ay si James Reid, lalo na sa panahon na pareho silang nasa rurok ng kanilang kasikatan bilang young stars. Sa kanilang status sa industriya, hindi maiwasang pagsamahin ang kanilang pangalan sa iba't ibang usap-usapan.
Dahil sa kanilang malalakas na fanbase, may mga fans na nagtanong kung ano kaya ang magiging resulta kung sila ang magsasama sa isang proyekto. Sa ganitong sitwasyon, natural lamang na mabuo ang mga haka-haka tungkol sa isang posibleng koneksyon sa pagitan nila. Ngunit sa kabila ng lahat, walang naging malinaw na kumpirmasyon tungkol sa isang romantikong relasyon. Gayunpaman, nanatili itong bahagi ng showbiz speculation na tumatak sa isipan ng fans. Number 3, Enrique Gil. Isa sa mga unang naging kapartner ni Catherine sa ilang proyekto ay si Enrique Gil, kung saan napansin agad ng mga manonood ang kanilang natural na chemistry sa screen. Sa kanilang tambalan, makikita ang maayos na daloy ng emosyon na nagbigay kilig sa kanilang mga tagahanga. Dahil sa kanilang closeness habang ginagawa ang mga proyekto, maraming fans ang napaisip kung may posibilidad bang maging higit pa ang kanilang samahan sa totoong buhay. Sa bawat eksena nila, ramdam ang pagiging komportable nila sa isa't isa na tila ba hindi na kailangang pilitin ang kanilang pagganap. Ngunit sa paglipas ng panahon, nilinaw na ang kanilang koneksyon ay nanatili lamang sa trabaho. Gayunpaman, hindi may kakaila na naging mahalagang bahagi si Enrique sa maagang yugto ng career ni Catherine. Number 2, Alden Richards. Isa sa mga pinaka-pinag-usapang tambalan ni Catherine ay nang makasama niya si Alden Richards sa pelikulang Hello, Love, Goodbye. Sa proyektong ito, ipinakita nila ang isang mas mature at realistiko na kwento ng pag-ibig na malayo sa karaniwang fairy tale. Dahil sa kanilang napakalakas na chemistry, maraming manonood ang kinilig at napaisip kung may posibilidad bang may namamagitan sa kanila sa totoong buhay. Sa bawat eksena, ramdam ang lalim ng emosyon na tila ba hindi lang pag-arte ang kanilang ipinapakita. Ngunit matapos ang pelikula, nilinaw ng dalawa na nanatili lamang ito sa trabaho. Gayunpaman, hindi maikakaila na isa ito sa pinakamahalagang proyekto sa career ni Catherine. Number 1, Daniel Padilla. Si Daniel Padilla ang pinakaunang pangalan na agad may uugnay kay Catherine Bernardo. Nagsimula ang lahat sa kanilang tambalan sa teleseryeng Princess and I, kung saan unti-unting nabuo ang isa sa pinakamatagumpay na love team sa bansa, ang Kathniel. Mula sa simpleng tambalan, naging totoong relasyon ang kanilang samahan. Sa bawat proyekto, bawat pelikula, at bawat public appearance, mas lalong tumibay ang koneksyon nila sa isa't isa. Para sa maraming fans, hindi lang ito basta showbiz pairing. Isa itong totoong kwento ng pag-ibig. Sa loob ng maraming taon, si Daniel ang naging sandigan ni Catherine. Sa kanyang mga tagumpay, sa kanyang mga pagsubok, at sa kanyang paglago bilang isang artista. Kaya naman hindi maikakaila na siya ang lalaking may pinakamalalim na marka sa buhay ni Catherine. Reality check. Sa kabila ng dami ng lalaking na link sa kanya, si Catherine Bernardo ay nananatiling pribado pagdating sa kanyang personal na buhay. Mas pinipili niyang ituon ang kanyang pansin sa kanyang karera at sa mga taong tunay na mahalaga sa kanya. Marami mang intriga at espekulasyon, ang totoo ay patuloy pa rin siyang umaangat bilang isa sa pinakarespetadong aktres sa bansa. At iyan ang siyam na lalaki na pinaibig at dumaan sa buhay ni Catherine Bernardo. Ano ang masasabi ninyo tungkol sa kanila? Sa inyong opinyon, sino sa kanila ang pinakabagay sa kanya? At kanino kayo pinakakinilig? I-comment ninyo ang inyong sagot sa ibaba. Gusto kong mabasa ang inyong mga opinyon. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa channel para updated kayo sa mga bagong kaalaman. Maraming salamat sa inyong panonood